Hi! Magandang araw! Maupay na adlaw ha aton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magluto ng cassava cake na napakalambot at kahit na ilagay pa natin ito sa rep, nandun pa din yung kanyang lambot. Nandun pa din yung soft ng ating cassava cake. Hindi siya tulad ng ibang cassava na kinabukasan ay napakatigas na. Kapag inilagay nyo po ito sa rep, kinabukasan matigas na po ang inyong cassava cake na pwede nyo na pong ipangbato dahil sobrang tigas. Dito sa aking channel ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba pasarapin ang ating cassava cake at maging kasing sarap po ito ng may brand na tulad ng Don Benito's. Ito ang sekreto kung paano nga ba natin ma-achieve ang lasa ng kilalang brand na ito. Kaya naman ano pang hinihintay, samahan niyo po ako at panoorin kung paano nga ba ako magluto. Ang una nating gagawin dito mga kawaray ay kakayurin muna natin itong ating cassava. Dito ay kakailanganin muna natin ng 1.5 kilo ng ating cassava. Nabili ko siya ng 140 pesos. Dito ay kailangan natin ng pangkayod. Sanay na talaga akong magkayod dito dahil sa probinsya pa lang, ito na talaga ang paborito kong gawin. Dahil ginagawa namin itong suman at bata pa lang ako ay marunong na akong magluto ng suman. Kaya naman bihasa na ako sa pagkakayod ng ating cassava. Ang sa tulad kong laking probinsya at mahirap ang buhay ay makakarelate nito. Dito, gumagawa ako ng suman para kapag mayroon na akong ibenta, may pambaon na ako. At hindi na po ako manghihingi pa sa aking nanay. So, eto na, natapos na po natin kayurin ito. Ang susunod nating gagawin ay kukuha tayo ng malinis na towel para pipigaan natin ito. Tatanggalan po natin ito ng katas dahil ito nga po ay hindi natin alam na ang ating cassava ay medyo mapait. Kaya dapat ay tatanggalin natin ito ng kanyang katas. Kung kayo ay medyo masilan, gumamit kayo ng inyong gloves. Pero sa akin kasi, pasensya na kayo dahil kapag nagluluto ako, syempre gusto ko naman malinis ang kamay ko at komportable ako kapag wala akong gloves. Kaya pasensya na kayo kung sakaling may mag-comment, o bakit hindi ka nagka-gloves pagkain yan? Ganun po talaga kasi ako magluto. Para sa akin, magaan ang magluto ng ganito. So, ito na nga, natapos na nga natin pigaan, kaya naman isusukatin na natin. Nakakuha ako ng 6 cups. Yan ang ating nakuha sa 1.5 kilo. Ito na ang sikreto kung bakit nga ba napakalambot ng ating cassava. Dito ay naglagay po ako ng 3 cups na ating cassava flour. Dahil nga po nakakuha tayo ng 6 cups ng cassava, kaya ang katumbas ng gagamitin nating flour ay 3 cups. And then, maglalagay na tayo dito ng gata. Ito pa ang isang sekreto kung bakit napakasarap ng ating cassava. Kailangan natin dito ng 5.5 cup ng ating pangalawang gata. And then, maglalagay din po tayo, syempre, ng kakang gata. 2 cups po ang kakailanganin natin dito para lalong masarap itong ating cassava. At syempre, ang kakang gata, ang pinaka-the best na panglagay sa ating cassava. At napaka-creamy nito at sobrang sarap kapag marami tayong gata. Yun po ang sekreto pa. Isang sekreto pa kung bakit masarap ang cassava cake. At dahil nga gusto kong mas masarap pa ang ating cassava, maglalagay tayo ditong Alaska Evap 1 can 370 ml. Gagamit din po tayo dito ng condensed milk. Dito sa ating condensed milk, ang ginamit ko ay cowbell. Masarap na, mura pa. At dahil nga napakamahal na nitong ating condensed milk, I suggest na piliin nyo po yung mas mura pero masarap. Iba kasi ang sarap at sobrang tamis. Dito sa cowbell na ito ay the best para sa akin, lalo na sa mga kakanin na ginagamit ko. Cowbell talaga kasi mapapamura po ako. At the same time, masarap din po siya. Kaya naman, ito po ang ginagamit ko. Once na mailagay na natin ang ating condensed milk, dito ay maglalagay din naman tayo ng ating sugar. Ang ginamit ko dito ay wash para mas makamura ako dahil nga sobrang mahal ng wala white. Naman pagkakaiba ang wash at white, okay na po yun para makatipid din kayo. Sa ating cassava cake ay kakailanganin din natin ng butter or margarine. Kung gusto nyo makamura, margarine na lang. Kung gusto nyo mas masarap, butter po. Ito ay gumamit tayo ng 1/2 cup. Ito ay tinunaw lang po natin siya.
para walang pamumuo o buo-buo ng ating butter. Maglalagay din po tayo dito ng konting asin or 1/2 teaspoon para pambalance ng ating tamis. And then, syempre, hindi mawawala itong ating buko. Gumamit ako dito or naglagay ako ng 2 cups o 2 pirasong buko. Alam nyo bang masarap kapag maglagay kayo nito? At ito yung paborito ko nung kabataan ko na namimiesta sa totoo lang mga kawaray, natitikman ko lang itong mga cake o kasaba cake tuwing may piyesta sa amin. Dahil sa sobrang kahirapan namin sa buhay, hindi namin kaya or afford magluto nitong kasaba cake. Nitong nakaluwag-luwag lang kami o ako na nagkaroon na ako ng pamilya at nagsikap, dito lang po ako nakakain ng ganitong kasaba cake. Pero sa totoo lang, nung bata ako, gustong-gusto kong kainin ito, pero natitikman ko lang siya tuwing may piyesta sa amin. Sikretong malupit yan. Doon lang talaga ako nakakakain ng masarap tuwing may piyesta. Ayan, shoutout sa lahat ng mga magpipiesta dyan sa Sabah. Kaya naman nung natuto na ako since 2015 sa pagbe-bake, halos lahat gusto kong lutuin dahil sabik ako, dahil hindi nga ako nakaranas ng kaginhawaan nung ako ay bata pa. Kaya naman sabi ko, ang hindi ko naranasan noon, kailangan kong maranasan ngayon. Lutuin ko ang gusto kong kainin noon. Nung bata pa ako, nangangarap pa akong kumain ng masasarap na hindi ko naman talaga makain. Kaya naman, dito mga kawaray, ang dami ko nang sinabi. At ito na nga, dito sa ating recipe na ito ay makakapagluto o makakagawa tayo ng 4 na size 8. So, eto, bago natin to ilagay, isa lang sa oven na ito, kailangan mainit ng ating oven. Pinainit na natin bago natin ilagay. Lulutuin po natin ito ng 45 minutes. Sa mga magtatanong kung magkano nga ba itong ating oven, itong ating electric oven, nabili ko lang po ito ng 2,200. Ito nga ay katas pa ito ng pagtutupad ko, kaya nabili ko siya. Dahil mayroon din po akong gas na oven kaso hindi ko siya nagagamit dahil pang maramihan po. Sa mga nawawalan ng pag-asa, baka isipin nila na mahal ang oven. Hindi po, 2,000 makakabili na. Habang nakasalang ang ating kasaba cake, ngayon naman ay gagawin na natin ang pang-toppings. Dito ay gumamit tayo ng 10 pieces of egg, condensed milk, 1 can, 300 ml, yung mas malaki, medyo malaki, and then 1 small 140 ml. Yan po ang sukat ng ating condensed milk. And then maglalagay din tayo dito ng Alaska Evap 370 ml para mas masarap. Haluin lang po natin ito ng mabuti para matanggal yung mga may bubuong egg yolk. And then maglalagay naman na tayo dito ng pang-flavor. Ang aking favorite na pang-flavor ay lemon flavor. Kung ayaw nyo naman, pwedeng vanilla flavor. Salain po natin ito ng 2 beses para sigurado tayo na okay na at wala na talagang pamumuo ng ating pang-toppings. And then ito na nga po, naluto na. Dito ay naluto lang natin ng 45 minutes. Ngayon ilalagay na natin ang ating pang-toppings. Pagka mailagay na natin, isa lang ulit natin ito ng 30 minutes o 20 minutes. After 20 minutes, ayan medyo matigas-tigas na, ilalagay naman natin dito yung melted cheese. Depende sa inyo kung ayaw nyo ng melted cheese, Edin cheese, pwede naman po. Mas masarap kapag maraming Edin cheese. Once na okay na at nailagay na natin ang ating melted cheese, ayan, isasalang ulit natin ito ng 20 minutes. Ang gagawin lang kasi natin dito, medyo pagka sunog-sunugin natin sa ibabaw para mas masarap kapag medyo may sunog-sunog sa ibabaw ng ating kasaba cake. Napapansin nyo po yan, nako, napakasarap nitong ating kasaba cake. Sa mga magtatanong kung bakit 2 lang ang nakikita nyo nagawa ko, sa video na ito ay mayroon pa po tayong part 2 para doon sa kalahati na nagawa natin. Ay yun naman ay ginawa natin ay steam. Doon sa ating sa mga nanay na wala pong kakayahang bumili ng oven at gustong-gusto nilang gumawa ng kasaba cake, at lalong-lalo na po sa mga taga-probinsya na gustong gumawa ng kasaba cake na walang oven. Mayroon po ako ditong ginawang video na part 2 na parang para po ito sa inyo na walang mga oven, yung may mga steamer lang or rice cooker, pwede na po kayo makapagluto ng ating kasaba cake. So, ang ganito lang ang gagawin nyo. Ayan, isasalang nyo ulit yan ng 20 minutes para lang medyo lutuin natin ang ibabaw. Sa mga nanay na, sabi ko nga sa mga nanay nga po na walang oven, hintayin nyo po ang aking part 2 na ilalabas at ipakikita ko sa inyo kung paano ako magluto ng kasaba cake na
steam lang po. At talagang magugustuhan nyo din po ito dahil masarap din po siya. So eto na nga mga kawaray, natapos na natin. Naluto na nga natin itong napakasarap na cassava cake. At alam ko na magugustuhan po ito ng inyong mga bisita. Diba? Kapag kayo ay piyesta sa inyo, ayan, gawin nyo po ito at napakadali lang at talagang magugustuhan po talaga ito dahil napakasarap at malambot. Pwede po siya kinabukasan. Kahit ilagay nyo pa sa ref, okay po yan. Hindi na po yan titigas pa dahil napaka special ng ating mga ingredients dito. Napapansin nyo dito sa aking video na ito, may dalawang parang light orange or yellow. Yan po yung pangalawang video ko na ipapakita sa inyo. Yan ay niluto ko lang sa steam. Kaya naman abangan nyo po itong ating video. Sa susunod na vlog ko ay ipapakita ko na ang ating procedure kung paano magluto ng cassava cake na steam lang ang gagamitin natin. So eto na, titikman na po natin. Slice na po natin. Papakita ko sa inyo kung bakit or kung totoo nga bang napakalambot at pwede na tayong lumaban sa Don Benito's. Ayan, pwede na natin yan ipanglaban sa may mga pangalang cassava cake. So, eto na nga mga kawaray, napapansin nyo na ayan na nga, na-slice na natin at sobrang sarap at creamy ng toppings niya. Lalong-lalo na po yung may melted cheese pa. The best ang lasa. Kaya naman, kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, mga kawaray, i-like and mag-comment kayo dito sa aking YouTube channel. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe kayo para updated po kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na mga iba't ibang kakanin na pwede niyo pong pagkakitaan. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. Kaya naman kung nagustuhan niyo nga po ito, subscribe nyo po ang aking YouTube channel. At syempre, kung gusto nyo naman pong hiramin ang aking mga picture na pwede nyo pong ipang-post ito sa inyong mga FB, hanapin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues. Pwede nyo pong hiramin doon at ipang-post nyo bago kayo gumawa para hindi na po kayo mahirapan. Dapat ay sundin nyo po ang aking mga ingredients para hindi po kayo pumalpak. Kahit isang try nyo lang po ito, ay hindi na kayo papalpak kapag magluto kayo. Basta sundan nyo lang po ang aking recipe or kung paano ko nga ba ginawa itong ating cassava cake. Kaya napapansin nyo, eto na nga po yan. Yan pong sinasabi ko sa inyo na pangalawang video ko na makikita nyo dito sa aking YouTube channel. Ayan, malapit ko nang maubos. Alam nyo ba na itong ating cassava cake, dahil nga dalawa ito, yung isa ibinigay ko siya, ibinenta ko siya, yung isa ay iniwan ko para pang snack namin. Ayan, dahil nga favorite ko nga ang cassava cake. Ako lang talagang kumain dahil yung mga anak ko hindi mahilig sa mga cassava. At alam nyo naman, kapag nandito na tayo sa Maynila, yung mga bata ay hindi talaga mahilig. Tayong mga taga-probinsya lang naman ang mahihilig sa cassava. Kaya naman shoutout sa lahat ng mga taga-probinsya dyan na mahilig. Alam ko na may magtatanong, madiscarding waray magkano nga po ba ang pwede nating ibenta itong ating cassava cake? Ang sasabihin ko lang po, mag-costing kayo dahil hindi tayo pare-parihas ng binibilhan. Mas mura sa inyo, mas mahal sa amin. Kaya hindi siya po pwedeng sabihin ko na ibenta mo siya ng ganito kung mas mahal din sa inyo ang ingredients, diba? Lalo na sa probinsya, mahal po ang kanilang bilihin doon. Ang akin, isa-share ko lang sa inyo kung paano ko siya kinosting. Dito ay ang puhunan ko dito ay 500. Sa ating 500, maibibenta ko na siya ng doble. Dito ay pwede kong siyang maibenta ng 1,500 dahil nga po ay 4 na piraso ang magagawa natin dito sa isang recipe. Napakadami, diba? Napakalaki na ng tutubuin mo kapag magluto ka ng cassava cake. So I suggest, kung gusto niyo po talaga ng malaking income, yan, cassava cake. Bago natin tapusin itong ating video ngayon, ayan, dahil marami nang gustong magpa-shoutout sa ating mga subscribers, syempre, isa-shoutout po muna natin sila. Shoutout po muna natin si Prince Day Bautista. Ang sabi niya, ano po ba ang lay water o lihiya? Pasensya na po, di ko po kasi alam. Salamat po sa sagot, sa pagsagot. So sir, ito po ay yung panglagay natin sa ating kutsinta. Kung wala itong lay water, hindi mo masasabing ito ay kutsinta. Nabibili po siya sa mga talipapa sa palengke. Pwede kayong bumili ng halagang 5 pesos. And then, ito ay shoutout din po natin si Charlotte Bazar. Hindi ba yan matunaw ang cup niya? Hindi po, basta microwavable po ang bibilhin nyo. At syempre, isa-shoutout din natin si Grace
Joby. Nagustuhan ko po yan, kaya gagawa po ako. Thank you, mama. Thank you din po sa inyo at talagang napakasarap po niyan. At shout out din po natin si Elizabeth Banzon. Thank you, ma'am. Thank you din po sa panunood nyo palagi sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo pong patutunan lahat ng aking mga recipe, panoorin nyo lang po at i-search nyo lang ang Madiskarting Waray. Thank you po sa inyong panunood sa akin, ma'am. At syempre, shoutout din po natin si Nanay Live. Ang sabi niya, cook suyam. Thank you for sharing. God bless. Napakasarap po ito. Ito pinakamasarap ko din pong kakanin itong ating kamote. Dahil nga marami nang gusto magpa-shoutout, i-shoutout natin si Ma'am Merlin Paanyo. Ang sabi niya, mahilig din ako sa palitaw, bagong kaalaman na naman. Opo, napakasarap at pwede niyo po itong ipang business. At syempre, ang sabi din po ni Ma'am Lele Agagas, thanks for sharing your recipe po. Napaka-inspiring po ng mga content mo. Pamin naman po sa FB page ninyo, ilang beses ka entry-reach, di ko makita, thanks. Ang aking Facebook, Hasmin Kabigkes. Ayan, hanapin nyo po yan sa Facebook. Gusto nyo akong i-follow nyo po ako. At syempre, si-shoutout din po natin si Marilyn Calmada. Thank you, Mars Madiskarting Waray, sa knowledge para sa paggawa ng palitaw. Shoutout din po natin si Ma'am Maria Luna Loy. Pwede ba kung pilit na lang ang ipagiling? Ang sabi niya dito, pwede ba kung pilit na lang ipagiling? Hindi po, ma'am, kailangan talaga ay yung pinong-pino, yung glutinous rice flour. At syempre, shoutout din po natin si Aldia Fernandez. At here, salamat po, ma'am, sa pag-share ninyong recipe. Lagi po ako pinapanood sa mga video mo. Sana po ma-shoutout ako. God bless po. Shoutout sa inyo. Salamat sa panonood nyo sa akin, mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.